Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang Joe Elisa Channel, ang mag-asawang magpartner sa pagluluto. Ngayong araw po nito ay gagawa po tayo ng bibingkang malagkit. Tamang-tama po to para sa Noche Buena ngayong Pasko. Ito po ang mga sangkap sa paggawa ng ating bibingkang malagkit. Glutinous rice, coconut milk, langka, asukal na pula, at saka panutsa. Yan po ang ating pang-ibabaw, yan pong panutsa. Magbababad po tayo ng 8 gatang na malagkit ng 5 oras o overnight bago po natin isaing upang maging malambot ang ating sinaing. Isasaing na po natin ang malagkit. Lalagyan po natin siya ng dahon para po wag masunog yung bigas. Para wag po siya magtutong. Ayan na po yung malagkit natin na binabad po natin ng 5 oras sa tubig. Lalagyan na po natin yung gata. Ayan po, 2 lata pong gata. Lalagyan po natin siya ng tubig. Para lang po nagsaing tayo ng kanin. Pero meron po siyang gata. At lalagyan po rin natin siya ng konting asin. Ayan po, sinalang na po natin siya sa kalan at hintayin lang po natin siya maluto na parang sinaing. Pagkatapos po nating isaing yung malagkit, maglalagay po tayo uli ng isang gata sa kawali. Gata at asukal. At lalagyan po natin siya ng asukal na pula na 1.5 cup na asukal na pula. Pero depende din. Kung gusto niyo ng matamis, pwede niyo dagdagan ng asukal. Haluin lang po natin siya ng Pwede niyo nang haluin to kasama ng malagkit. Hanggang sa maabsorb siya ng malagkit. Ayan na po, kumukulo na po yung ating gata na may asukal na pula. Continuous lang po yung paghalo. At ilalagay na po natin yung sinaing na malagkit. Nasa medium heat lang po tayo. Para wag po masunog kaagad yung ating sinaing.
Ayan po. Haluin lang po natin ng makoat na lahat yung gata doon po sa malagkit. Magtsatsaga lang po tayo sa paghalo dahil po para hindi po dumikit sa ating kawali ang ating malagkit. Ayan po, tuloy lang po ng tuloy ang paghalo natin ng hanggang sa matuyo na po yung gata. At lalagay na po natin yung langka Na na hiniwa sa natin. maliliit. Oh. Yan. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa maging ang texture po ng ating malagkit ay yung matuyo na yung Saka yung asukal. gata niya. Nag-absorb na sa malagkit. Yung Oo. asukal, nag-scatter na siya. Yung mga... Gaganyaran po din po natin siya ng lemon, yung balat po ng lemon. Pampabango po yan. Kunti lang. Kunti lang, yan. Haluin po uli natin. Ayan, medyo kumukunat na po yung ating malagkit. Makikita nyo po, oh, buo-buo na siya. Correct. Mas maganda po sana kung ang gamitin nating kawali o yung non-stick para hindi po dumikit sa ating kawali ang malagkit. Pagkatapos po natin maihalo sa kawali, isasali na po natin siya sa tray para po ilagay natin siya sa oven. I-oven po natin siya ng mga 30 minutes sa 350 degree centigrade. Gagawin na po natin ang pan-toppings. Lalagay po ulit tayo ng isang gata. Ayan po, kumukulo na po ang ating gata. Ilalagay na po natin yung panutsa. Haluin lang po natin siya hanggang sa matunaw po yung panutsa. Ayan po, tunawin lang po natin yung panutsa. Ang panutsa po, yan po yung pinamtigas na asukal na pula.
Pero kung wala naman pong panutsa sa lugar ninyo, pwede naman po tayong gumamit ng asukal na pula. Pero mas masarap po ang panutsa. Dinagdagan din po natin siya ng asukal na pula. Kaya mapapansin nyo po, doon po sa ginawa natin na hinalo na malagkit, kokonti lang po yung nilagay nating asukal na pula. Dahil po, meron pa po tayong toppings. So, sobrang tamis naman po kung dadamihan natin yung hinalo natin na asukal na pula doon sa malagkit. Ayan po, nag-caramelize na po yung ginawa natin na panutsa at gata. Lumapot na po siya. Sasali na po natin siya dun sa malagkit. Ayan, hanggang sa matakpan na po yung buong malagkit. At ibabalik po natin siya sa oven. At ibobroil po natin siya hanggang sa maluto na yung ating bibingkang malagkit. Ibabalik po natin siya sa oven. Tanggalin mo na yung ano. Ayan, matapos po natin ma-broil ng 15 minutes. Ayan na po ang ating bibingkang malagkit. Hintayin lang po natin siya lumamig bago po natin siya hiwain. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aming channel.